Ito yung mga asset player o key players ng Lakers na pwedeng masayang dahil sa trade na parating para lang masolusyonan ang problema nila pagdating sa starting center na kakailanganin nilang makuha sa off-season trade na to na papalapit. Dahil hindi pa nagtatapos ang NBA Finals, sobrang dami na talaga ngayon ang nakaabang sa papalapit na off-season, lalo na sa mga teams sa Western Conference kung paano nila mapapalakas ang roster nila, kung magiging effective ang paggamit ng mga to sa trade, lalo na kung gagamit rin ang mga teams na to sa kanilang mga asset player at mga draft picks. Ang Lakers kasi talaga ngayon ang nasa headline pagdating sa trade na parating sa summer na to, lalo na tungkol sa sinabi nitong si Rob Pelinka na ang main target talaga nila makakuha ng isang high caliber center o starting center na magiging fit kay Luka Doncic at LBJ. Yan yung plano ng mga yan sa off-season trade na parating, pero alam naman natin na hindi ganun kadali makakakuha yung mga yan ng starting center na hinahanap nila sa trade, lalo na merong malaking problema ang mga to pagdating sa salary cap space. Yan din mismo yung nakikita ng mga analyst na magiging malaking problema ng Lakers sa isang trade, at yan din mismo yung pwedeng maging dahilan kung bakit pwedeng masira ang magandang roster ng Lakers na ginamit nila last season at makakasira pagdating sa mga asset players na gagamitin nila sa trade na to. Kung ang target kasi talaga ng Lakers ngayon sa off-season ay makakuha ng isang top tier center sa trade, kakailanganin ng mga to na isapalaran ang mga asset player para makakuha ng isang top tier center. Kasi ngayon nauugnay sa trade na pwedeng maging available sa trade market sa off-season yung mga center tulad nila Miles Turner, Jarrett Allen, Brook Lopez, Walker Kessler, Nick Claxton at itong si DeAndre Ayton. Yan yung mga top tier center na nakikitang pwedeng makuha ng Lakers, pero malaki ang halaga ng mga center na yan para makuha nila. Ang problema ng Lakers sa mga top tier center na yan malaki nga masyado yung salary contract na natatanggap ng mga yan sa mga teams na pinaglalaroan nila. Kaya ang nakikita dyan na kung isa sa mga yan kukuhanin talaga ng Lakers, gagamit ang mga to ng trade asset para maging makatotohanan ng pagkuha nila sa mga yan. Magiging sapat kasi yung mga asset player ng Lakers tulad nila Austin Reeves na may salary contract ngayon na 13 million, sila Rui Hachimura na may 17 million contract, Gabe Vincent na may 11 million, pwede rin sila Maxi Kleber, Finney Smith kasama yung mga future draft picks nila. Yan yung magiging sakripisyo dyan ng Lakers para sa isang top tier center. Kaya may posibilidad naman talaga na makakuha ang Lakers ng isang top tier center o starting caliber center na magiging fit sa kanilang lineup sa susunod na season. Pero magiging sacrifice talaga nila yung mga asset player nila dyan. Yung mga center naman na hindi ganun ka top tier pero pwedeng maging fit kay Luka Doncic o LBJ, pwede rin namang makuha ng Lakers bilang main center at mapalakas yung defensive depth nila. Itong sila Daniel Gafford ang nasa number 1 target nila dyan, o pwede rin nilang ituloy ang naudlot na trade dito kay Mark Williams sa Charlotte Hornets. Sila Precious Ochiwa, Mitchell Robinson ng Knicks, Clint Capela na pwedeng makuha ng Lakers na magiging sapat lamang sa trade at hindi ganun kalakihan ang kakailanganin ng Lakers na ibigay sa trade offer na to sa mga center na yan, at pwedeng gamitin ng Lakers sila Dalton Knecht, Gabe Vincent, Maxi Kleber o pwede rin si Rui Hachimura. Yan yung mga asset player na gagamitin nila. Ang maganda dyan hindi nila masasakripisyo yung best third option nilang si Austin Reeves at buo pa rin ang big three na nakaugnay kay Austin Reeves, Luka Doncic at LBJ. Diyan naman makakakuha ng pabor ang Lakers, pero hindi mo aasahan na top tier center o starting caliber yung makukuha nilang center dyan. Pero pwedeng magamit ng Lakers para magpalalim lang ng defensive depth nila sa susunod na season, at pwedeng maging fit sa laro ni Luka at LBJ kasama si Austin Reeves. Lalo na't magiging mahusay na playmaker yung mga yan, at hindi ganun magiging expensive ang trade na to para makakuha lang ang Lakers ng isang top tier center, dahil hindi naman nga top tier center yung mga center na yan mga pare koy.